Maliit lang sa mapa, pero malaki ang papel ng Pilipinas sa seguridad, kalakalan at geopolitics sa Asia Pacific. Matatagpuan ang Pilipinas sa gitna ng South China Sea, kung saan dumadaan ang 1/3 ng global trade traffic. Dahil dito, may malaking epekto ang bansa sa economic at military strategy sa buong rehiyon. Matagal nang may territorial dispute ang Pilipinas at China sa South China Sea. Kahit may 2016 Hague ruling na pumapabor sa Pilipinas, nananatiling isa itong pinakaimportanteng maritime choke point sa mundo. Kritikal sa shipping routes mula China, Southeast Asia hanggang Middle East at Europe. May pananaw ngayon na ang Pilipinas ay hindi ganap na malaya sa foreign policy at high-level decisions. May mga aligasyon, ang ilang opisyal ay maaaring maapektuhan ng US at ang presidente ay maaaring harapin ang pressure mula sa Washington sa ilang critical na desisyon. Ayon pa sa iba, ang Pilipinas ay ikinukumpara sa Guam. May extra powers ang presidente pero may impluwensya pa rin ang US katulad ng governor sa US territory. Nag-assign naman ang China ng ambassador na dating diplomat sa US para sa Pilipinas. Bakit? Dahil parang mas madali siyang makipagnegosasyon sa bansa na kilala sa US influence ayon sa perspective ng ilang analysts. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, patuloy ang kooperasyon ng Pilipinas at US sa maritime security. May joint military exercises at pinalalawak ang access ng US forces para sa training, patrols, at disaster response. At bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, aktibo ang Pilipinas sa pagpapaiting ng regional cooperation at sa pagpapatibay ng rules-based order sa Indo-Pacific. Hindi kubkubin ang Pilipinas. Isa itong strategic pivot point sa Indo-Pacific. Ang papel nito ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa global trade, seguridad at stability ng rehiyon habang binabalanse ang relasyon sa US at China. Sa hinaharap, ang relasyon ng Pilipinas sa US at China ay dapat mapanatiling balanse. Makakatulong ang US alliance sa seguridad at military readiness. Makakatulong naman ang China engagement sa ekonomiya, tourism, investments at regional diplomacy. Ang goal, mapalakas ang independent foreign policy ng bansa na nakabatay sa sovereignty, rules-based order at long-term national interest habang hindi naaapektuhan ang strategic position sa rehiyon.